Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pananaw ni Senator Amy Marcos. May nakikita siyang matinding problema na haharapin ng ating bansa. Na ang mag-suffer ang mga kapwa nating Pilipino at nanawagan siya sa administrasyon ng kanyang kapatid, ang Pangulong Marcos Jr. Let us not wait. Sabi niya, matindi ang kanyang pahayag. Let's not wait for the hammer to fall. Prepare now. Baka daw mahulog ang martilyo, mapukpok ang ulo, ay di maghanda ka bago ka matamaan. So, ano ba itong nakikita niyang peligro? Ano ba itong nakikita niyang delikadong sitwasyon sa ating bansa? Okay. Dito sa Manila Standard, by the way, salamat kay Eudora. Palagi niya akong pinapadalhan ng mga articles para ma-vlog ko ng ganito. Eudora, please continue doing this researching. Ito, Manila Standard, title, Amy Marcos raises alarm on implications of a Trump presidency. Related ito sa pag-upo ni President Donald Trump sa White House. If I'm not mistaken, January 25, 2025 ba? Basta. Last week of January, pag-upo ng bagong presidente sa White House. So, dahil sa pagkapanalo ni President Trump, magkakaroon ng shift of policy, magbabago ang palisiya ng bagong administrasyon. Kaya sabi ni Senator Amy, ang administrasyon ng kanyang kapatid ay maghanda sa may mga masamang epekto sa ating bansa, lalo na mga kababayan nating Pilipino pag-upo ng bagong presidente. Okay. Number 1, na nakita niyang problema, itong pangako ni President Trump na magkakaroon ng mass deportation ng mga illegal immigrants. Kung i-compare natin kay PRRD, nanalo si PRRD, yung kanyang plataforma is lalabanan ang droga. Si President Trump naman, malaking problema sa US yung mga illegal immigrants. Of all nations, maraming nationalities na mga illegal doon, isa na doon, mga kababayan nating Pilipino. Nanalo siya, yun ang kanyang promise. Maraming Amerikano na ayaw nila yung ganun, yung dinadagsa sila. Daming mga millions of illegal immigrants ang nandun sa US. Kaya maraming bumoto kay President Trump dahil sa promise niya na lilinisan niya ang Amerika ng mga illegal immigrants. Ito yung malaking kasalanan ng Biden administration dahil pinabayaan nila, naging maluwag sila sa kanilang mga border, kaya ang daming pumasok. Okay, sabi ni Senator Amy, ngayon ko lang nalaman na currently, sabi niya, more or less may 200,000 undocumented Filipinos. They are at risk na i-deport sila ng Trump administration. So, ang panawagan niya sa administrasyon ng kanyang kapatid, dapat maghanda na ang gobyerno ng skills training, livelihood support, direct assistance for deportees, yung ibabalik ng Trump administration. So, nanawagan siya sa dalawang ahensya, ang DSWD, DOLE, at saka DFA na maghanda. Okay. Ito, nakakalungkot ito, nakakaalarma. According to Senator Amy, sa 2025 na National Expenditure Program ng DSWD,
napakaliit ang budget, napakaliit ang funding para sa distressed and undocumented overseas Filipinos. Ang pondo lang is only good for 4,152 distressed undocumented OFWs. 4,000 lang. 200,000 yung posibleng ma-deport. Anong mangyayari? Ayun, malaking problema nga. Ito pa ang reklamo ni Senator Amy sa DSWD o sa mga ahensya ng gobyerno. Last year, ang natulungan ng DFA ng ating gobyerno, mabot ng 72,206 OFWs yung nagka-problema. 72,000. So, that's good number. Bakit ngayon, for next year, 2025, sa budget ng DSWD, 4,152 lang ang may pondo. Bakit? Napakaliit naman. Dahil ba dito sa alam nyo, may problema ang budget ng DSWD na naman mayroong isiningit na AKAP. Itong AKAP ang nagpapagulo. Ito yung AKAP, tong ayuda program ng mga kongresista. Ayuda lang sa kapuspalad. Last year, yung AKAP is 26.7 billion. Siningit lang. Wala sa National Expenditure Program ng DSWD ipinasok. Yun. I don't know paano nila ginamit ang AKAP. Kine-question ito ng mga senador. Kine-question ng marami. Ngayong budget for next year, lumaki. 39 billion pesos. Mas malaki pa daw ang AKAP, ayuda ng mga kongresista, kumpara sa budget ng buong Department of Foreign Affairs. So, anong gagawin nila doon sa 39 billion? So, bakit hindi i-realign o i-reprogram kaya? Kung po pwede pa yung 39 billion na para sa alanganing programa, kini-question ito ng mga senador, bakit hindi na lang karamihan gamitin para dito sa mga kababayan natin na mga posibleng i-deport? Marami akong kaibigan, may mga kakilala ko, mga undocumented sa Amerika. Medyo matagal na ngayong iba So, kawawa sila. And I believe, tutuluyan sila ng Trump administration. Dahil yun ang pangako Nawawalan ng trabaho yung mga Amerikano dahil sa mga undocumented. Ang alam ko doon, mga Latin Americans, Chinese, ang dami. So, sana pagtuunan ng pansin ito ng gobyerno, paghandaan na. Okay, ano ba? Yung sinasabi ni Senator Amy, sabi niya, in the end, ito pa, nanawagan din siya tungkol naman sa security. Yung mayroon tayong initiative sa AFP, yung SRDP, Self-Reliant Defense Posture o Program. Itong programang ito, nanawagan na yung mga defense equipments natin, locally manufactured na lang para hindi na tayo aasa sa foreign support. Kagaya ng Amerika. Biden administration, yes, nangako ng suporta, kaya lang hanggang pangako. Walang nangyari. Itong Trump administration, ibang policy niya. Ayaw niya ng giyera, ayaw niya ng makikialam sa problema ng iba't ibang bansa. Ang gusto lang ni Trump, problema ng US ang asikasuhin niya. So, sabi ni Senator Amy, in the end, no matter how many and how strong our allies are,
We can only depend on ourselves, the Filipinos, to defend the Philippines. So, agree ba kayo ditong panawagan ni Senator Amy na dapat maghanda ng administrasyon yung kasi ang nababasa ko, napapanood ko na panawagan lang ng mga ating gobyerno, yung US Ambassador, Philippine Ambassador to the US, sabi niya, hinihikayat lang niya yung mga undocumented doon na voluntary na lang daw. Voluntary na babalik ng Pilipinas. Anong gagawin sa Pilipinas? Mas mabuti pa itong si Senator Amy Marcos dahil sabi niya maganda tayo. Skills training, livelihood assistance. Alagaan sila kasi kawawa sila. Mga biktima rin sila. So, saludo ako kay Senator Amy nito na nananawagan sana pakinggan ng administrasyon yung depensa natin, self-reliance, defense posture. Dapat darating ang panahon, tayo nang mag-produce ng ating kagamitan, wag nang masyadong umasa sa mga allied countries natin kasi iba-iba, nagkakaroon ng, sabi niya, the world is fast changing. Yan. The world is changing so fast and we can't afford to be caught unprepared. Ulitin ko, sabi niya, let's not wait for the hammer to fall. Prepare now. Yan ang babala ni Senator Amy sa administrasyon ng kanyang kapatid.